Ayan mga boss, meron naman tayong bagong ipo-full wave ngayon. Kasi overload ng kanya, marami nakalagay. May mini driving light, may dual horn, tsaka mayroon pang ano to boss, mayroon pang alarm. Kaya ipo-full wave na natin kasi hindi na nakakayanin ng supply ng kuryente ang kanyang mga nilalagay, sobrang dami na. So full wave natin ngayon. Ang ilalagay natin na rectifier, papalitan natin ito. Ayan, 5 wire. Ayan. So ang una natin gagawin, baklasin muna natin to. Ayan, babaklasin natin kasi mayroon tayong babaguhin ditong hihinangin natin yung ililipat natin yung wire, yung kulay dilaw. So mamaya ipakita ko sa inyo, tatanggalin ko muna. Ayan mga boss, hinubara na namin kasi meron kami kukunin dito sa kabila. Papalitan na natin to. Ito wala na to, itong lumang niya. Ang magamit na lang natin, ito na lang sakit. So ito yung luma niyang regulator. So mamaya pakita ko sa inyo paano yan gagawin. So dito muna tayo sa kabila. Ang natin gagawin, ito, tatanggalin natin to kasi meron tayong babaguhin dyan. So tinanggal ko na yung so ito yung laman yan. Ayan. Yan ang laman yan. Ito, stator. Tatanggalin natin to kasi meron tayong i-rewind dyan. Lilipat natin yung connection doon sa para maging full wave siya. So yan, tatanggalin muna natin sa kanyang kaha. Ayan, ito na mga boss. Ito na, tinanggal ko na yung stator. So ang gagalawin natin dyan, yung kulay dilaw. Huwag nga natin ito may lilipat tayo. Yung kulay puti, makikita nyo dyan sa likod yan. So hanapin nyo yung dilaw. So ito yon, yung dilaw. So makikita nyo yan. Ito yung dilaw. So yung puti, ito yung isang puti, huwag nyo nang gagalawin. Ang gagalawin nyo lang, ito lang, itong dilaw. So itong dilaw, meron niyang dalawang magnetic coil na nagsama. So ito yon. Ayan na mga boss. So ang pinutol ko yung kulay dilaw na nakahinang dito, nakahinang siya dito, itong dilaw na to. So ang isa natin tatanggalin, ito naman dito sa ito yon, tinanggal ko na. Dito yan, tatanggalin natin dyan sa ground. So ayan, medyo lang yan. So ito yun, ito galing dito yan. So ang pagdugtungin natin ngayon, itong pinutol ko dyan at saka itong dilaw. So magkaganyan na yan sila. Ayan, magkaganyan na silang dalawa, hinangan nyo na itong dilaw saka itong ground. Itong galing dito, makikita nyo yung plate, may plate siya, tanggalin nyo yan, dito galing yan. So ayan, so sila na ngayon yung magkasama. So hinangan na natin. So galing dito yan, yung dilaw na yan, dito pinutol ko, ito yon. Tapos itong isa, dulo nitong coil dito, tinanggal ko rin. So sila na ngayon magsama yan. Yan, magsama na sila, hinangan na natin. Malabo. Ayan mga boss, tapos na tayo maghinang. Ayan, hininang. So ito yung dilaw, pinugtungan ko lang ng wire yan. Ayan. So ito yan. Yan, magkasama na yan. Kasama yung galing dito pinutol ko yan. Magkasama na yan, ito na yon. Yung dilaw galing dito, dinugtungan ko ng wire. Yan, dinugtungan ko ng wire papunta doon, inikot ko hanggang dito. So magkasama siya, kailangan floated. Naka-float na siya, huwag nyo isaya dito sa katawan para maging full wave na yan. So ayan na, hinang na natin yung dilaw saka yung ground dito, tinanggal natin sa kanyang pagkahinang, inalis. Saka yung dilaw pinutol, dugtungan ng wire, pinagdugtong yung ground galing dito saka yung dilaw, ito na sila nagsama. Ayan, so ayan na. So ititesting natin, ibabalik natin doon sa kanyang dito sa kanyang lagayan. Tapos ititesting na natin kung okay natin pagkahinang. Kung walang grounded, ititesting na natin. Tapos na tayo, na ilagay ko na dyan sa yung sa kanyang lagayan. Ayan, so ibabalik na natin dito. Tapos titestingin natin, paandarin natin kung good bang ating pagkahinang. Ayan.
Pasensya na kayo mga boss, isang kamay lang kasi wala yung aking ano, photographer. Ayan. Ayan. Naikabit ko na. Ha? Online? Ayan mga boss, na ikabit ko na. So may babaguhin tayo dito. Itong itong ano natin. Ito, aalisin natin to. Ayan, yung dalawang wire na yun, yung dilaw at saka puti, alisin natin sa kanyang sakit para ipagbalik natin dito. Hiwalay na natin. Dudugtong natin ang wire. Ayan, papunta doon sa kabilang doon sa kabilang luma niyan lagayan ng regulator. So aalisin muna natin yung dilaw at saka yung puti. Alis. Ayan mga boss, inalis ko na. Ang kailangan lang natin dito, itong dilaw. Kailangan alisin nyo sa kanyang lagayan, sakit. Kasi dudugtungan natin ang wire. Itong dilaw at saka yung puti. Yung hininang natin kanina dito galing sa loob. So, ititesting muna natin itong dalawang to. Itesting muna natin kung good bang ating pagkahinang sa loob, kung wala bang ground, kung hindi pa siya mag-grounded sa loob. So, pandarin natin yung motor. Tapos ititesting natin to. Ang kailangan natin ay test light. Ayan, ito yung kailangan natin, ito, test light. Ayan, kailangan natin to test light. So, ang pagtitesting nito mga boss, pandarin natin yung motor. Ito, isasaksak muna natin dito. Ayan. Ayan, tapos ito. Ayan, so nakasaksak. So, ang hindi lang nakasaksak, ito, hiniwalay natin doon sa kanyang lagayan. Yung dilaw, itong dilaw, at saka yung puti. So i-testing muna natin, pandarin natin yung motor. Pagkikandar. Ayan. So ayan mga boss, nakaandar na yung motor. So i-testing natin itong dalawa. Ang una natin i-testing itong clip. Subok muna natin dito kung wala siyang ground. Yan. Yung isang clip, tapos yung dulo ng dulo ng tester. Titesting natin ito. Ayan. So, yan. Hindi siya umilaw. Dito sa kabila. Ayan. Hindi rin siya umilaw. So, pag testing niya kung good, ililipat natin ito isang clip dito. Ayan. 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 So, yan. Yung isang dulo ng ating tester, yung clip. I-clip natin sa kabila. Tapos yung isa, ito, igaganon din natin dito kung uilaw pa siya. Pag hindi siya umilaw, yan, umilaw. So good ang ating good ang ating good ang ating pagkahinang, yan, umilaw. Tapos pag dito naman, ayan, ililipat natin uli dito sa ground. Ayan, tapos testin natin uli. Hindi siya umilaw. Hindi rin siya umilaw. So good ang ating pagkahinang dito sa loob sa stator. So dito na naman tayo mag-assemble ng yung 5 wire regulator. Ito. Ayan. So ituturo ko sa inyo paano yan kabit ng mga wire na yan. 5 wires yan, regulator, PTGR yan. Ayan. So itong puti at saka dilaw, dudugtungan natin wire hanggang doon, makarating doon sa kabila kasi nandoon yung lagayan ng luma. So dudugtungan natin ito ng wire. Yan, ito na mga boss, dinugtungan ko na ng wire. Yung dalawang kanina dito. Yan. So dinugtungan ko na ng wire. Yan, kahit anong kulay ng wire. Yan, kahit magkabaliktaran to, okay lang to. Galing sa focus. Yan. Ayan, ito na. Ito na yung dinugtong ko. Dalawang wire. So pagapang natin doon sa kabila.
dito. Kasi nandoon yung luma ng saksakan, yun ang kailangan natin. Ayan mga boss, ito yung lumang regulator. So tatanggalin natin sa kanyang lagayan. Yan, tatanggalin natin. Kasi ito, hindi natin ito kailangan. Kailangan lang natin dyan yung wire. Yan, so ito na lang yung kailangan natin. Itong sakit niya na luma. Yes. Isapsa. Yan. So tanggalin muna natin yung wire. O ayan mga boss, so ito yung galing doon sa stator. So yung dinugtong natin doon sa kabila. So ito, yan. So kahit anong kulay yan, kahit magkabalikaran. So dito natin ilalagay yan. Dito, ito, 5 wires. Ito, kukunik natin yan. So ang wire na ikabit yan, yung galing sa stator, saka galing dito sa regulator. Ayan mga boss, so ito yung ano, ito yung kulay yellow at saka kulay pink. Ito pink. So ito yung dito galing sa stator, sila yung magkadugtong. Ayan. Kahit saan dyan, kahit saan dito yung wire, kahit saan dyan, ito kahit magkabalikaran. So yan, pwede sa dilaw yan. Ayan, dilaw. Or ito, pwede rin ito, ganyan. Kahit magkabalikaran yan. So idudugtong natin tong, ito, unahin natin yung pink. Idugtong natin dito sa galing sa hininin natin kanina, yung dinugtungan natin ng wire. So idugtong muna natin. Ayan mga boss, tapos na tayo, nadugtong ko na yung galing dito sa regulator na bago, yung 5 wires. Ayan, nadugtong ko na yung pink at saka dilaw, nadugtong ko na galing, yung galing doon sa stator, yung hininang natin. Yan, sila yung magkasama. Yan, yan sila yung dalawa magkasama. Yan, ang sunod natin itong pula. So yung pula, ito yung positive ng regulator. Ito yung doon, dito lalabas yung kurente papuntang charging. So dito naman tayo sa lumang ano, sa lumang saksakan ng regulator, yung tinanggal natin kanina dito. Yan, so dito tayo. Yung pula na galing sa wire ng motor. Yan, yung pula na may itim na lining. Yan, yung pula. Ito naman yung pula ng galing sa regulator. Yan, sila ngayon yung magsama. Yan, dyan sila ang dalawa. Magkasama sila. So idudugtong muna natin. Ayan mga boss, nadugtong ko na yung galing dito sa regulator. Ayan, bago regulator yan, yung kulay pula. Ito, dinugtong ko dito sa kulay pula din na galing sa lumang sakit ng regulator ng motor. Ayan, sila magkasama ngayon. Ayan. So ang next natin itong green. So yung green, ground to ng regulator. Ayan, ground siya. So ititap natin ngayon dito sa ground din ng motor. Ang Honda, ang kulay ground ng Honda, wire. Kulay green. Yan, kulay green din siya. So ito yung green. Green na regulator. Yan, sila ngayon yung magsama. Yan, magsama silang dalawa. Tatap muna natin. So ang last natin mga boss, ito na lang. Yung kulay itim. Yan, yung kulay itim, ito na lang hindi natin na-itap. Ito, galing sa regulator. So ang kulay itim, kailangan pasukan natin to ng live. Nanggaling dito sa motor. Pag on mo ng susi, magkaroon ng kuryente. Yung ito, pasukan natin yung kuryente para hindi siya mag-overcharging. Huwag niyong kalimutan ilagay ito, importante ito. So ilalagay natin dito sa malapit, ito sa may, dito sa placer relay. Sa placer relay, mayroon siyang accessories wire dito. Pag inon mo yung susi, magkaroon ng kuryente. Ito kulay itim. Ito yung accessories wire ng Honda, kulay itim. So itong itim dito natin ilagay. Yan. Paano mo malaman na ito ay accessories wire? So i-testing natin. Ito yung i-tester natin siya. Yung isang clip ng tester, clip natin sa katawan. Tapos yung dulo ng tester, suksok natin ito sa kulay itim. Yan. Tapos on mo yung susi. Okay, susi. Ayan, nagkaroon na siya ng ilaw. So patayin susi. Ayan, on susi.
Ayan. So ibig sabihin ito yung accessories wire. Itong kulay itim. Dito lang ako kumuha sa may plus relay kasi ito lang pinakamalapit. So ayan, yan ang ano. So itong kulay itim ng regulator, dito natin ilalagay sa kulay itim. Accessories wire ng motor ng Honda XRM na 110. Ayan, so sila magkasama ngayon yan. Ayan. Ayan na mga boss, dinugtong ko na yung kulay itim saka itim ng galing sa wire ng motor at saka kulay itim ng galing dito sa regulator. Nilagyan ko na, dinugtong ko na. Tapos dudugtungan natin siya ng wire. Ito, dudugtungan natin ng wire kasi itong motor niya hindi pa battery operated dito sa likod. So gagawin natin ng battery operated dyan. Lagyan lang natin switch dito sa ulo, yung headlight niya, para hindi siya lagi nakaisinde pag i-on natin susi. So lalagyan natin to ng wire, idudugtong natin dito sa wire ng lumang sakit ng regulator. Ito yung kulay yellow tsaka yung itim ng galing sa regulator. Yan, itong kulay itim, ito at saka yan, tsaka ito magsama. Dudugtong natin ng wire siya, pagsamahin natin yan sila. Lalagyan natin to ng positive para pag on mo ng susi, magkaroon na siya ng supply dito sa buong ano niya, sa ilaw niya. Ito yung supply ng ilaw ng sa likod, sa harap. Ito yung nagsusupply doon. So lagyan natin siya ng wire, idudugtong natin dito sa accessories wire para maging battery operated ng kanyang ilaw. Ayan mga boss, tapos na tayo doon. So ito pala mga boss, hindi ko na dinugtong dito kasi doon lang kami gagalaw sa ulo para maging battery operated ang kanyang ilaw. Doon lang kami gagalaw. Kasi yung ito kasi mga boss, may wire rin papunta doon. Pag nilagyan mo to, magkasama lang. Itong galing sa, ulitin ko, galing sa stator, itong dalawang wire dinugtong ko. Ang dudugtong yan, itong galing sa regulator, ito. Ayan, yung kulay pink at saka kulay dilaw, sila magsama. Yung kulay itim, itong kulay itim, galing naman, dinugtong ko naman itong galing dito. So yan, kulay itim na yan, dinugtong ko naman dito sa may plus relay. Yan, sa may accessories wire, itong kulay itim din siya. Next, itong green, dito ko siya dinugtong sa lumang sakit ng regulator. Kulay green din siya ang wire ng galing sa motor. Yan, kulay green. So dinugtong ko siya papunta dito. Yan, sila magkasama. So ang last, itong pula. Ayan, yung pula na wire ng galing dito sa regulator. Ayan, sila naman magsama ngayon. Yung kulay pula ng galing sa lumang sakit, ito naman ay galing doon sa battery. Ayan, siya yung live na galing dito sa battery. Kaya dyan papasok ang kuryente na galing dito, papasok dyan, papasok doon sa battery. Ayan mga boss, tapos na tayo dyan. So ititestingan natin kung gaano kalakas ang kanyang charger. Ayan. Ayan na mga boss, tapos na. Ayan, ito na yun. So ayusin namin mamaya yan. So ito na yung battery nya. Ito na yung charging nya. Naging 12, 13, ang kanyang charging. Nakailaw pa yan. Naka-headlight pa yan. Busina. So kaya na niya itong suportahan. Ito kalakas ang charging niya. Kapag yung ilaw,
hanggang 0.4. So ganun lang kasimple mag-wave full wave ng XRM 110. So boss, maraming salamat sa panonood. Thank you very big.